Patay, nag-sort high-tech start and stop system ng NMAX TechMax. Ito ay compatible sa gasolina ang switch on mo. Lagi naka-off pag mag-i-start ka sa ignition. 10 kph ka na. Na-hit mo na yung requirements. 1, 2, 3, 4, 5. Namatay na. Blip ko lang. Ayun. Blip ko lang yung throttle. Commander na kagad. Indicator natin ng start and stop. Nag-blink. Oh, ba't ganoon? Patay, nag-sort high-tech. Yo, what's up mga pengo? Welcome to another episode. Dito tayo sa may packet ng Antipolo zigzag. May Iba Teresa tayo. Nasa likod ko yung may Iba Teresa. And for today's video ay pag-aaral natin ang start and stop system ng NMAX TechMax 155. Una-una, ilagay ko sa screen kung anong paliwanag, anong function ng NMAX TechMax. Ito ay pampatipid sa gasolina, pampakalma, saka noise pollution, para mamatay, para mapahinga yung makina. Yan, yun ang purpose nun. Kaya may start and stop para makatipid sa gasolina. Yun lang naman ang purpose nun. Tapos mga penyo, paano gamitin ang start and stop system? Unang-una, on may ignition. Nakikita nyo yung letter A na yan. Yun na yung indicator ng start and stop. Accept natin. Tapos S mode tayo. Okay lang kung T mode, S mode, gagana pa rin ng start and stop system. Tapos on mo yung start and stop system switch on mo. Pindutin mo, yan. Di ba ito, dalawa yung indicator. Pag nakataas, naka-off. Nakababa, on. So, hindi pa yung ilaw kasi hindi pa naka-under yung ating makina. So, bago natin pa-under yung makina, off mo. Kailangan yan. Inang tip ng Honda sa manual, lagi naka-off pag mag-i-start ka sa ignition. Alright. Nag-S-mode ako kasi packet tayo. Tapos on natin, tingnan natin kung ilaw. Wala, hindi siya ilaw. Tatlong requirements para mapagana yung start and stop system. Unang-una, yung battery life, kailangan malakas ang battery. Pangalawa, kailangan yung makina naka-warm up na. Then pangatlo, maka-speed ka na o tumakbo ka na itong motor ng above 10 kph. Yun lang naman mga pengo. Off natin yung hazard. Tatakbo na tayo. So under tayo ng 10 kph. Pag na-on ko ito, wala, hindi siya umiilaw. Start and stop indicator, hindi siya umiilaw, no? Alright, naka 10 na, no? Doon sa nagpapike, pa-under rin natin. Naka 50 kph na tayo. On natin. Yan, umilaw na. So, yun ang sabi sa manual. Kapag naka 10 kph ka na at naka warm up, malakas ang battery, then, na-hit mo na yung requirements ng start and stop system para gumana siya. Yung function nito, kapag tumigil ka sa traffic, naka-under ka, tapos nag-stop ka, bumilang ka ng 5 seconds, mamamatay yung engine. Yan, yun na yung pampatipid sa gas, saka sa noise pollution, anti-noise pollution. Paano kapag papaandari mo na? Di ba namatay yung makina dahil naka-start and stop system, i-blip mo lang yung throttle ng konti, mga ano lang, 1/3 lang. Kasi pag binigla mo, baka umabante ng husto, no? Konting blip lang ang throttle, kaganyan lang. Yan. Pag na ikot mo na yung yung throttle, okay na yan. Pag-i-start na. Mamaya papaganahin natin yan. Papakita ko sa inyo. Madali lang naman ng gamitin to mga pengo. On mo lang. Lagi ako naka-off kasi ang function na ito, pag ginamit mo ng ginamit, malakas sa battery.
ka ba liliko? Dito kagad tayo sa El Dorado. Right, moving pa yung traffic dito. Around 20 kph. May mga tips sa manual, basahin nyo lang. So, lalagay ko lang sa screen mga picture ng mga tips sa owner's manual. Pagtimad muna tayo kasi nasa traffic na tayo, traffic area. Minsan 1 seconds pa lang namamatay na yung engine, gumagana na yung start and stop system. Pero minsan 5 seconds. Yan. Ma-under pa kasi, no? Hindi ko pa bilangan. 1, 2, 3, 4. Yan, 5. 5 seconds. Namatay na. Blip ko lang. Ayun, blip ko lang yung throttle. Ma-under na kagad. Konti lang. Gatiting lang, ma-under na. Kada tigil nyo, hihinto. So, pero depende. Pag konting blip lang, tapos tumigil ka, hindi pa gagana yung start and stop, kailangan pumiga ka ng throttle para mabilis siyang mamatay yung makina. Kailangan pagbigyan mo kami. Ay. Yan, nakaligtas rin sa Ligos Park Rotonda. Yan, i-stop tayo dito, i-stop. 1, umaandar. Wait lang ha. Doon sa stoplight na lang siguro, no? Hindi ko pa tuloy mapakita ng blink yung ano. Yun, stop with twist throttle, under na naman. Aggressive to eh, no? Yan, tumigil. Kung makikita nyo, yung indicator natin ng start and stop, nagbi-blink. Ibig sabihin, nakatigil ka, gumagana yung start and stop. Pwede mo siya i-blip in throttle, under yung makina. Yun, no? Pag moving naman ng ganito na hindi ka masyadong tumitigil, pinapatay ko yung start and stop switch na i-off ko. Ibigyan natin. Yun o. Kaya under ka ng konti, tapos titigil ka, nag-i-stop kagad siya. Tapos nagbi-blink yung letter A, yung start and stop indicator. Kaya gumagana siya, pampatipid sa gasto. Pero hindi ito gagana kapag di pa na warm up, kaya low battery. Kailangan malakas ang battery mo. Ako, mamamatay kayo dyan. Dalawang bike. Napakadelikadong ano ito, daan. Kasi may mga mall, ang daming tumatawid. Kaya kapag alam mong di na traffic, yan, switch off ko na lang itong start and stop system. Yan, na-off ko na, mawala ng ilaw. Basta na-reach mo na yung requirements para gumana yung start and stop system, i-daw yung letter A na indicator dito sa screen natin sa kanan, yung start and stop system indicator. Naka-steady lang siya. Pero kapag tumigil ka, namatay yung engine, magbi-blink siya.
Ibig sabihin, naka-stop ka, patay ang engine. Pag papandarin nyo ulit yung engine, i-flip mo lang yung throttle natin, kahit 1/3 lang. Ano pa ba ang kailangan nyo malaman? Comment down below na lang kung ano pang gusto nyo malaman. Yun lang naman ang yung function ng start and stop system para sa traffic ay medyo mamatay. Lintik na ilang man, comment down below na lang kung ano bang na-experience nyo or may gusto kayong malaman. Baka mabundol tayo. Yan, alright mga pengo, malapit na tayo sa Tikling. Ano ba yung nalimutan ko? So pag may nalimutan pa tayo, ibabash over natin. Andiyan na lang sa ride. Any tips? Kapag parking, iwan yung motor, kailangan na-off yung start and stop switch. In case kasi na i-throttle mo, baka gumana yung stop din system. Parang ba di ba patay yung engine, naka start and stop system pala, kala mo naka off, yan, mabibigla ka, magkakos ng accident. Ilan siguro yung tip ko, off nyo lagi kapag hindi nyo gagamitin, at pag wala sa traffic, kapag ipaparkin nyo, kapag hindi nyo gagamitin yung motor. Yun ang tip ko. Yan, alright mga pengo, yun lang ang vlog natin, ating episode for today. At sige, mapabangga ka dyan. And kindly subscribe mga pengo. Hit nyo lang yung subscribe button and bell notification for more updates sa episode. Alright mga pengo, stay safe and race safe always, and bye bye. Pag may sumingit, huwag kayong mainis, pagbigyan nyo na lang.